Welcome po kayo dito sa MR Sungination Conditioning Camp. Yung aming rotation method under ng Alaga Sungination University of Experience. Ito po si Makmak, yung 7 years ko ng tauhan. Magro-rotate po tayo ng manok. Narito po yung 2 taong bata, kaya inagahan ko gising kasi bago ito, wala pang alam, ay tinututukan ko na agad. Dapat maaga ang gising. Siyempre lahat ba ng tauhan sa una masipag. So sige, labas natin from the facilities sa round pen, vertical pen para mabilis pumihit at magaling sa barigahan. Galaw po ang paghuli. Maganda niya kung gabi mo i-rotate ko, kung may time ka. Baka po may mapupulot kayo dito kasi sharing is caring. Ito po ang activity namin sa farm. Kasi ilalabad days tayo, less than 90 days na lang, World Slasher Cup 1 na, 2024. World Slasher Cup 1 na ho yan. Kita nyo ko pala hinuli. Ito tayo, may sistema po. Sino magtatali? Kanan na ang tali kasi naputulan na ng tahid. Dapat maingat sa kaliwa, doon na nilalagay yung talim Yan po, kita nyo yan. Alam na niya yun, tatali yan. Mamaya pasyalan po natin yan. Sige. May pahuli. Kasi mortal sin, nahahawakan yung buntot. Para sa akin. Ayaw na ayaw ko po dyan. One miss, you die. May nababatak na po sila. Dapat po ito ganito activity, alam lahat. Paulit-ulit ako na ikaw ay bilang may-ari, dapat ikaw ang unang marunong. Huwag mo iasa sa tauhan. Hindi mo ma-enjoy ang sabong pag tanghali ka ng gumising at lahat ay iniaasa mo sa tauhan. Ayan po. Mag-general cleaning kami. Wawalisan yung ipot. Diba kita nila may buhangin. Ilagyan ko po yung buhangin para iwas putik. Umula ka pa, wala putik. Naapakan ni Maki yung ipot, ay wawalisan yan. Sige. Pag may tao po, tandaan nyo po, sa pagtatao, maganda kompleto. Pag kulang, problema. Pag sobrang tao, mas lalong problema. Dahil yan po ay magpapaupo-upo yung tao. Gaganti po yung isa. Pag napagalitan mo, bakit hindi ginawa yung gano'n, ituturo yung isa tulog. Ang dami pong dahilan. Pero, i-share ko lang sa inyo na hindi ko makakalimut-kalimutan. Ay kapag ang tao mo, ay ang ginawa ay nag-leader na, dahil nga hindi mo asikaso, todo tiwala mo, ay minati-mati na yung tao, ay isipin mo sa kanya na sumusunod, hindi na sa'yo. Ganong kawalang hiya. Ang na-experience ko po sa ganyan. Dapat po marunong kayo. Ngayon, ayaw ko na po. Ako na po ang nag-handler. Matagal ko na po ito ginagawa. 45 years na. Ako na mismo. Mas malinis ang manok, mas makinis. Bakit ko naman nahabulin ng isang taong ayaw na o nagwalang hiya na? Bakit? Sigurado ba mananalo pag hinabol ko siya? Ganun din po kayo. Tandaan nyo po, pag-aaralan na nyo yung basic. Dapat ikaw ang unang marunong bilang may-ari. Kasi pag ito po ibabayad ko, pwede na ba iba? Hindi ko lang ito may enjoy. Ako na mismo. Papasyala natin niya mamaya. Tutoy, kaliwa, kanan na ang tali Tiya, putol na ang tahid. 7 days sige yan. Kaya alalaw daw yun, tinatali. Ang pagbitaw ng manok, alam naman, pakituruan mo ito ayong, parang pabitaw din, wag ibabagsak ang manok. Kasi nabibitligan yan. Nagkaka-injury pag inihahagis. Galit ako dyan. Ito po, Ayan, nagiging salbahe. Mababait naman yan, team. Kasi, kailangan, hindi naman po pwede ito basta batakin agad ang todo. Kaya nga may facilities para rotate, light exercises lang. Natural. Babalik yung panghuli doon sa pinaglagyan. Pakiwalis agad yung ipot para pakikuha yung dustpan para maaarawan, maalis yung ammonia content. Punta natin sa cording. Ayan po marami ako share sa inyo. Kaya ka pinapapasyal ko kayo tingnan natin itong mga manok saan sila? Tingnan pag na-rotate po kasi masigla po ang manok. Paiba-iba ng lugar kung gusto mo sumigla yan.
Patingin niya ng tahid. Ayan. Dino-double check ko po. Tama niya yung iba na hindi pala putula sa kaliwa. Ito po sa kanan. Ito tingnan, pakitingnan mo ito June. Kung paano magbaba. Hindi patalikod ang pagbababa ng manok. Yan, paharap din. Huwag po ibabagsak. Galit na ko dyan. Sige. Ito po ay si imported at saka si June. Bago, taga Bicol ang dalawang batang ito. Ito yung inilabas natin. Magaganda itong manok. At ito po ay pinaghirapan. 6 yung inilabas natin, lalo. Yun ang una. Ito, pangalawa. Maganda po balahibo kasi deworm dilaws, B-complex at balansyado po pakain. Bisitahin ho natin. Diba? Sumisibol na ang balahibo. May taas, ito po yung size na ba? Yung may taas, baka dos pataas ang timbang nito. Timbang na ho na magagaling. Kaya ho ako'y matutok dito. Natin, kaya sigla nila ang kintab ng balahibo. Po natin, balikan natin sila. Grabe po ako sa kalinisan. Kinukuha nila yung isa-isahin naman natin yung manok mamaya. Yung painuman dapat po malinis, kinukustos na para ikaw ang iinom. Aga, ba kayo, mag-aalas 6 pa lang. Mamaya tendency umulan. Painuman ang pangkuskos, ang tauhan po ay lagi ninyong unahan. Pag hindi ninyo inunahan yan, nako, pag-aulahan yan, paupo-upo. Ang hirap po pag isang tauhan yung merong tamad. Alisin nyo na yun kasi yun mga hawa po yun. Hawahan na nyo masisipag. Kaya hirapan kayo nun. Ito pa yung lilipon ko na matataas. May sistema po dapat palagi. Ito pula, isa-isa natin kasi araw-araw ko na po i-inspection ito ganito. Kasi ano na to? Tinatapos na lamang po ang lugo. And then sunod activity, scratch. Pa-scratch pwede na para hindi hawakan ang buntot. Nagkakamukha ho talaga yan. Ito po, sagad din sa gulang ito, pero mukhang bata. Isa-isahin natin sila. Hindi po ako nagsasawa at napapagod kapag isa-isa sapagkat kursulada ko sila. Tuwan-tuwa na po ako dito, lalo na pag month ng December. November pa lang ngayon, 2023. Po, puputula ko lang tayo dito. Dalawang to, pwede na. Dalawang hatch cam line. Full brother po. Ang kapatid ito, winner na. Sipin nyo, nag-start ako mag-vlog sa inyo. Hindi pa itulugo, no? Ngayon, nalugula, hintay natin. Di ba? Dala, sila naman ang schedule na putol ang tahid. Ito magkapatid. Palima-limang lang ho. Para lang tututukan ko. At kung maaari, ako mismo ang magro-rotate. Ay, ganda pareha sila. Kasi dos lang ang timbang nito mahigit. Gusto ko yung gayong gulang na 2-1 lang something ang timbang sa actual para pag slide ko 2-0 something. Pag ganun pong timbang ka na sa less than 2-1 upon submission, hindi ka madadaig sa taas daw. Wala namang mataas na manok na dos lang mahigit ang timbang Bihirang-bihira. Doon po ako lumalamang. Gusto ko yung ganon. Iniisa-isa po natin sila. Yung aking pinaghirapan ng continuous halos weekly ay may report ako sa inyo. Yan natin. Ito po, patapos na. Meron ganun Yan naman yung magpapang-abot din. Paglulugon.
Oo. Okay talaga, yung balahibo, kompleto. Huwag lang hahawakan sa buntot. Dapat po marunong. Nag-aaralan ang pag-hawak. Mano ko po, lagi magkakamukha. Para sa isang republika, isang lahi lang sila. Rooster Republic. Kapag balansyado ang pagkain, nakakatuwa po. Kasingin Warlord. Feeds, wala na pong ihahalo pa sapagkat balansyado na. Punta po kayo dito para maituro ko sa inyo kung paano ang aming program. Excuse me. Aga pa lang ho, pawisan na ako. May exercise. Tingnan nyo to, pulang-pula ang binti oh. Yung manik, yung mukha. Ninipis pa ho ang paa niya pagka nag-scratch na. Nagbibisita tayo sa Corbin. Tingnan natin sila. Siguro phase 2 po ito. Bisita tayo mamaya doon sa phase 1. Kasi laro tayo yung iba stock. Ito mga straight comb. Gusto ko po pag nag-entry uniform breeder ka di dapat uniform din na inilalaban mo. Diba? Hindi tayo nahili pareho. 3 straight comb po yun. Ngayon naman T-comb na magkapatiran po ito. Yung kulay. Mano ako. Gusto ko talaga maganda ang manok. Putulan pa ho ng tahi dito. Magkamukha. Ito yung 6 kanina. Nabisita na natin. Pagod kuya dahil galing sa facilities ito ba ito. Yung iba, na-rotate pa natin. Kumbaga parang bisita ko kayo dito eh. Kasama ko kayo namamasyal sa manok. Alam nyo naman tayo pag hilig hindi nainip. By pair. Isa baga yung iba. Lahat po bago na buntot na baka ito. Tuwaan na sila, hindi kagaya na nagdaan 2 to 3 months ago. Ay sakit sa mata kasi nga naglulugon. Kung meron lang tayo kaibigan na tagahawak ng camera, mas marami ako may share sa inyo. Kasi pag ganito yumuyuko pa ako eh. Pag dire-diretso ako ng lakad upon inspection, may taga-camera, madami ako may bablog sa inyo. Hirap naman ako kumuha ng kaibigan o kakilala na magbibideo sa akin, upakan ka naman nang hingi ng manok. Doon ako nabubuisit. Ay ayaw ko niya nahingi ng manok. Tutulungan ka nga. Ang molestya naman sa'yo. Di magaling pa walang kaibigan. Walang hiyain ka naman. Ito isang araleta dito. Ganito gusto pang araleta. Yung bang para sa akin kompleto talaga. Kulay, haba ng leeg, buntot, binti, size, height. Ang daman ko. Parang gusto ko sa kanya. Depende po sa ipapalo nito. Marami naman doon magugulang, mas magulang sa kanya at magagalit. Ganda lang isang to. Oh, bata pa siya nang bantayan ko.
lahat sila naman ganun. Pati maglakad, araneta yan eh. O tingnan yung Binte Manik. O lagi kong ini-insist. Ang simple po ng program. Di pa ako mahilig sa gamot-gamot. Kung gumagamit man ako, more on B-complex lang ako. At saka alam ko kung paano gamitin. Hindi yung lahat na lang. Gamit ka ng gamit na gamot. Nakakasira po yun pag pamali-mali. Ano man pong bagay na gagawin ninyo sa pagmamanok, dapat po ito'y kaya nyo ipaliwanag. Pag hindi po ninyo kaya ipaliwanag, masisira lamang yan. Pag may nagtanong ng bakit mo ginawa yung pag ang sagot mo nakita ko sa kapitbahay namin, lolo ko yung ganito ginagawa ng si big time ganun. Nako, dapat kaya mo ipaliwanag. Sasabit ka ron. Huwag kang gaya ng gaya na hindi mo kayang ipaliwanag. Sisira po ang manok pag ano. Mukhang mga stag lang eh. Kasi alaga nga, hindi nalaki ang paa. Kasi pamahaba tali, 7 feet. Pagka 8 feet, pwede. Hindi po pwede mag-ista ka sa kak na maigsi lang yung tali, patay ka doon. Naguguk-guk, lalaki ang paa niyan. Binisita lang natin sila isa-isa. Kulang po ang 1 to 2 hours bago ko sila maikot lahat. Pawisan na ako. Narawan pa ako. Diba? Lumalabas yung plema kung meron kang ubo o sipon. In a natural way din. Yung mga tahid, puputulin na po ng tahid dyan. Huwag ka bababa. Huwag na palo upang po ng paligo ang mga ito, lalo na mawala na yung puti-puti sa leeg. Di ba? Tapos ko po galon, the whole day na yan, pag wala akong ginagawa, nagpapahinga, walang kausap, walang sinasagot sa mga tanong, pinapanood ko po yung video pa. Kaya paano ko hindi matatandaan ang manok? Mac, tayo pakitawag si Mac. Parang hindi nagtunaw yung isa. Duda po ako sa isang yan. Parang may dinaramdam. Mahirap po, linis na anak. Pakita nyo. Ramdam ko na agad. Para hindi nagtunaw eh. Bakit ito'y kadidiworm lang eh. Para ako'y napapayatan sa isang ito. Mac, pasuyo. Para may tama ito. Check ko natin. Ay, isipin nyo, paano nga ba naman hindi magkakasakit siya kahit paano linis mo? Pag yan pag duda ko baka hindi nagtuda. Para nga may tama. Nga, para kita rin naman friends natin. Parang payat siya. Pakitingnan to isa to. Diba sabi ko dapat ikaw ang nakakakita, hindi ako. Tingnan nyo ako, isang ikot ko pa lang. O baka malamig lang yung pala. Tiyo. Pakicheck lang kung nagtutulaw, ano ba yung ipot. Pag ano po, pag hindi nagtutulaw, malungkot. O, check yung ganda ipot, kung puti o green. O, nanibago lang ako sa kanya, baka payat pa. Hindi para may tama. Kailangan maingat na, kompleto lang tao eh. Nagtunaw, hindi. Payat, hindi. Hindi naman. Payat, bakit? May problema yan. Pull out, dala doon. Hindi yan mag-iitsura galal. Obserban lang mabuti ala. Paki-deworm mo ng alert na. Duda ako baka marami pa bulan. Bakit? Kung wala pa yan tama, tatamaan yan. Kasi parang dry ang mukha. Tiyo, ang palong ay wala sa. Pakibigyan mo na ng alert, maya-maya mo pakainin. Doon muna sa makikita ko ha, pakisuyo. Duda ako doon, isipin nyo. 3 tao ko lang alaga bago tatamaan. Masama na agad na duda ko dun eh. Yung mga kapatid niya, healthy siya payat. Anong meron? Kaya isipin nyo to. Konti nakalayo alaga ko. Diba? Linis po natin ito. Kinuha ko yung ganda mo. Nagkakaproblema pa eh. Ito po yung iba. Pasyalan po natin yan nasa phase 1 dito sa gilid ng bahay. Sige natin agad ulo, magsimula tayo sa unahan.
Sipin nyo yung isang yon, kung hindi ko yung pinapull out, tatamaan yun, next daw papakainin. Hindi magtutunaw, yari po tayo doon. Pull out agad, baka maraming bulat eh. Mataba ang lupa dito eh. Kaya prone sa tapeworm. Paganda na po ito. Mahigpit po ako sa kaling pag may depresya o may problema. Inaalis ko na po. Kali is the key to success. Kasi pagka mag-alis o mag-select o magpatay ng manok, pawisan na po ako. Aga-aga, 6 AM pa lang. Ang naman balibo ba? Ilang araw ko ito inaikutan. Tinatanaw-tanaw ko na itong phase 1. Oh. Ang balibo. Ito po, ito. Sisikatan na lahat ng pinaglalagyan naman ako, nasisikatan po ng araw. Nasa corner ka lagi, ibahay mo para kita mo lahat. Sila, kita ko na nga lagi lahat eh. Nalulusutan pa ako eh. Pag pinagtiwala mo sa tawal, di yari ka. Kagaya na isa nakangayayat na yun, papakatukain. Uminit po ang ulo ko. Kapag meron nagkakaproblema sa manok, pag malungkot po ang manok, ako naman mainit ang ulo. Alam na alam ko, pag sa tingin na pala po, alam ko na po kung may dinaramdam ang manok. Hindi man 100% la. Basta ako kinabahan po ako sa isang manok na may problema yan, kinutuban ako. Lagi pong positive, kalimitan. Hirap eh, nagkakamera kang ganito. Ikaw pa nagsasalita. Kung may tagahawak lang, bilis po natin. Saka ko na naaalala minsan yung iba eh. Pag tapos na mag-video. Ito ginugusto ni imported. Gusto agad may handa. Ako dapat nakaprogram. By group. Malinis. O, tingnan nyo, dahil malinis lahat. Kasi pag mahaba dabo eh, may hamog, lalapat siya sa balahibo. Yan ang nasira yan. Magagato po ang balahibo pag hindi kayo nagtabas. Lalapat ulit, sasayad. Sakto, mga anak ni Dilaw ito na 2 times winner sa Pitmaster at saka World Slasher ang kanyang anak ito. 21 ang markings. Kilala ko ang manok ko. Aha, ito yung iba oh, nagtatapos na ito. Phase 1 di siyang mauna. Aha. Sikat ng araw, kung nasisikatan ng araw ang mga manok, ganun din po ako. Eh mahalaga po yung morning sun sa health ng manok, sa health mo rin. Aha. Ano ba masasabi ko dito? Wala. Ito po oh. Ang titingin eh. Parang hunchback ang isang to, kuba. Sa lalim na ng inbreeding pero magaling na manok. Oh, parang kuba siya, natutuwa. O dito pa magaling po. Nyala yung likod, bukol oh. Pero tingnan natin. Basta dyan lang siya kasi linyada na nila top 9, nila tagi. Pinagpapalala ko, pinagsama-sama ko sa kanya eh.
Ba't bumukol ang likod? Okay. Na-distract po ako doon sa nakita ko. Isang manok na straight yung kanina na yung ba naglungkutin. Parang nagka-problema yung hinaya ko. Isa yun, stock yun kaya kung nga in-stock, ibig sabihin good na yun. Hindi ko lang hawak daw, siguradong mananalo. Pero magaling pong manok yun. Tingnan nga natin bago ang tao. Kaya po ako'y tutok, bago ang tao. Gusto ko, dapat po tauhan ay unahan mo na. Pag hindi mo inunahan, ikaw na susunod sa kanya sa huli. Tingnan po natin yung activity. Tingnan natin yung nasa running pen naman ng mga age cock. Ito po tayo kanina. Phase 1. Naglilinisan. Pasensya kayo makalat. Phase 2. Punta po tayo doon sa phase 3. Nakita na naman yung iba stock dito. Punta tayo doon sa running pen na age cock. Papakainin Pero po, wala po akong ginagawa dito. Lakad na lang na lakad. Hindi naman ako nag-opisina Excuse me. Mainit daw ulo dyan. Gutom lang Kaya pagpapakain. Mak, pinakain mo na yung naglungkutin. Masigla naman ay pero nasubukan wala lang alert na purga. Sige magpapakain na po. Sige, tingnan nyo muna ito bago natin puntahan yung iba. Kaya po palipat-lipat ako ng tali. Tingnan nyo kung hilahin yung tali sa kanyang paa, nakakasira po yun ng paa. Lalo na ginuto mo sila. Maya putulan natin ito ng tahid. Kaya po grass feeding sa damuhan para na-exercise na rin ang kanyang mata. Yun po ang purpose noon. Pero pag talaga during conditioning method natin, dapat nasa clay na para alam mo kung sino hindi nag-uubos. Dapat to ubos lagi ang pakain. Dahil malakas magtunaw, mabilis kumain, mabilis niya rin po pinapatay ang kanyang kalaban. Monitor ko po ang pagkain nila. Salbahan natin itong isang to. Sunjin Warlord lang po kinakain yan, walang halo. Pero during conditioning naglalagay po ako na extra energy sa feeding na rin. Iba pong topic yon. Ito regular method lang ito. Rotation lang ay feeding ito. Kita nyo na sila kain. Alam na alam ko po pag umatras siya lieg, yung malungkot ang manok, malamya ang muka, may problema yon. Pag itutok agad. Lagi po pag ganito sa Cordilla, pag gaya din may problema, ang kauna-unahan nyo agad titignan, laging kalimitan, almost 99% hindi nagtunaw pag may problema. Or kung hindi mo monitor, ang tawal mo, ilang araw na pala hindi kumakain malungkot, walang malasakit, hindi sinisilong, di yung wasak na manok, saka ka maghahabol, wala na. Kaya dati po dami nito, 300 mahigit. Ilayawa ko na po at wala, pag dami hindi ko na inspection at ang dami po ng loss. Tama lang ito, yung bagay lang sa lugar mo, bagay sa dami ng tao ang aalagaan mo. Dapat po manageable lagi. Naalala ko talaga yung mga nasayang kong manok dahil sa walang hiya kong tauhan. Ay, grabe. Dami kong nadiskubre. Tinutuka ko lalo. Huli ko lahat na ginawang katarantaduhan. Ay, tuwi po maghahanda ay naaalala ko. Hindi may iwasan. Pwedeng kalimutan, pwedeng patawarin, pero hindi pwedeng kalimutan. Anak ng... Grabe ang sayang ko manok. Pero okay na rin. Hindi ko na ba siya kailangan Tsaka mas lalo po ako natuto. Mas lalo ako naging tutok. Pasalamat na rin sa kawalang hayaan niya.
Anyway, pasensya na po kayo. Talaga, pag yan po manok ay magkakaproblema o mapapabayaan, hindi ako basta nagagalit. Napipilitan akong magalit. Pag yan manok ang mapapabayaan o madidisgrasya. Di bali pong madisgrasya. Kasama yun eh. Madisgrasya na pinabayaan. Ayaw ko noon. Bagay, may mali rin ako doon. Masyado ako maluwag, nagtiwala. Dami ko ba ikukwento sa inyo. Yun naman hindi na dapat ninyo malaman pa kung sino. Anyway, kakasira lang araw pag naalala ko yung mga masalimuot na na-experience ko po. Kaya po nauso yung University of Experience. Kaya po, talaga hanggang ngayon hindi ko malimot-limutan. Kaya po tubuto. Kaya siyempre pagkahulagi kayo bagaga, inuna mo yung galit at hindi mo pinaglabanan yung galit sa kapwa ay yan ang sisira sa'yo. Delikado, diyan ka makakasakit o masasaktan. Iwas-iwas na po tayo, manok-manok na lang. Naalala ko lang, tingnan natin sa dalato, lalo si Mac sa dulo, ipapakain. O, tingnan nyo lahat sila, bagana kumain. Pera doon sa isang inalis natin. Yeah, activity. Ayan, nagwawalis na yung ibang tauhan. Doon, bago hindi mo yung tinutukan natin. Yung iba pa na age cock, naglilinisan pa Hindi pa kaya pinapulot, pinapagmasa ko muna yung pinaglalagyan ng TV. Tingnan nyo po naman yung iba. Nilagyan ko na ng buhangin. Ako po naggamas yan. Diba, may buhangin tapos nasisigatan ng araw. Kasi ginamit para wag magputik ang paa. Pati pagbabagsak niya, makinis ang babagsak ka para hindi masira ang talampakan. Tingnan nyo itong age cock na hindi pa napapatuka. May nagwawalis yung iba. Gusto ko sabay-sabay para wag hihila sa paa yung nakacord. Gaganda po manok dito. Mga winners. Magagamit ko pa. Tanda ng isang ito. Tanda ko po ang kanilang birthday. Sinong ina, sinong ama. Anong edad nila ngayon. Saan nanalo, sinong kalaban. Anong ginawa laro. Ilan lang naman to. 100 lang itong tinututukan ko ito. Mahigit. Kasi dati ang daming nasayang. Tapos sobrang tao. Tanang tauhan ko talaga ngayon. Uwi na lang hiya ang manok. Naghari-harian na dito. Buisit na agang-aga na aalala ko. Ayoko na. Pasensya na kayo. Ayoko dyan nagagalit siya. Papakisamahan mo gagawan ka na masama. Ang tagal ko po makalimot ng ganon. Ganda Ayan natin. Ano na higo. Sabay yung papito kaya. Ayaw ko yung manok ko yung para masisira ng ulo sa gutom. Kasi nagigisalbahe po pag ganyan. Pag hindi on time, ang pakain. Ito, on time naman, advance pa gutom na. Pag naka-cord po yan, maingat na ako. Kompleto na ito, nadiwala na dilaws. Masisira pa sa talian. Hihintay na lang po ito. Mag-i-scratch tayo. Yun ang sunod. Papakita ko rin po sa inyo yan. Para po tayo nanonood. Linisan muna bago ang tauhan Hindi yung una muna kalinisan agad ituro nyo. Hindi po pwede yung kalat. Ang hirap manalo. Ilang minuto na ba tayo? Tagal na 30 minutes. Kaya pa naman siguro ito ma-post.
Hindi pa napuputol eh. Punong-puno na kasi itong iPad ko eh ng videos na i-share ko sa inyo. Tuwang-tuwa po kung iniisa-isa sila. Umaga, tanghali, hapon. Araneta rin ang kulay. Panoorin natin siya. Habang hinihintay natin ang pagkain. Tayo kilos. Winner na po ito. Magagamit ko pa uli ito. Winners din ang kapatid dito sa Pitmaster. Siya naman sa Araneta na winner ng World Slasher Cup 1 2023. Gusto ko po uling gamitin. Kaya pa nito. Wala man siya sugat eh. Makapagandang manok nito. May putiri sa buntot, kumpleto para sa akin. Saka hindi 2-0 something lang yun, diba? May taas siya. Nailaban to suot ang kanyang kalaban sa ilalim niya. Ang ganda po dito sa laban, mataas, magulang, akin lahat. Naiintay ko po makompleto ang buntot siya. Nako, hindi niyo ako maiinip. Basta kursunada po rin niyo manok. Hindi kayo naiinip na pagulangin siya o hintayin siya kung kailan siya hinog para ilaban. Pag yan naman po minadali mo yung pagmamanok, nako, yan po nagmamadali sa pagmamanok, ang nakasalubong ay matalas sa tare. Ang nagmamadali po, tandaan nyo, ay lalo lamang naiiwanan. Huwag nyo mamadali niya, sabot hindi po maaari dahil patayan ang pupuntahan. Delikado po. Gusto ko po palilipisin pa paalit pag in-scratch yan at regular na rotation. Paano mo ba i-rotate eh? Eh di masasagi mo yung bagong sibol na balahibo, buntot. Dami po nanonood ng video pagka manok. Pagka wala video na o picture na manok, tamad ang tao natin, followers na paloorin o mag-react. Kaya gusto ko ito, binabantayan ko kaya malapit to sa akin eh. Kasi pwede siya ang bunutin ko sa elimination eh. Kumbaga ang tiwala ko sa kanya yung kayang manalo. Lahat po ako'y tiwala, wala ko paborito. Lahat niya paborito ko eh. Dapat iisang tingin mo sa manok mo. Kung hindi mo paborito, kung hindi mo gusto, alisin mo na lang. Isa naman yan, magpapakamatay para sa iyong kaligayahan. Mahilig po kong tumitig at manood sa isang manok. Kasi nasa harapan po sila kasi iniisip kong pang-elimination. Dalawa nga lang kailangan, di pa masigurado kung alin ang mananalo. Pasalan po natin yung medyo iba pang kompleto na nakakain na ito, hindi pa. Eh alam niyo ng tao ko na mainit ang ulo ko dyan pagka tanghali na magpakain. Huwag po kayong lalampas ng alas 7 ng umaga. Dapat sa either before 7 a.m. sa umaga or eksakto 7 a.m. Sa hapon naman ay before 4 p.m. or eksaktong 4 p.m. Diyan po nagiging man fighter eh. Paulit-ulit ako. Kasi nagiging salbayan may gutom eh. Eh ang manok naman wala naman nang iniisip yan kundi dalawang bagay lang. So, kumain at patayin ang kanyang kalaban. So, pawisan na po ako. Mamaya may bisita ulit darating. November 2. Holiday pa. Balikan na rin natin ito puputulan ng tahi. Nasa na yung nagpapatuka? Hindi pa tumukain na sa running pen. Paano ko basta makakapagluko pa uli sa akin? Ako na nakabantay. Maaga na po gising ko araw-araw. May sa 3 a.m. gising na ako. Kasi laban tayo iba ginagawa. Itong manok. Paikot-ikot. Tutok. Kasi malapit na eh. Ayaw ko na labay iba didisgrasya. Makakira sa running pen na lang hindi nakain na. Babalikan po natin yan. Pinasyalan na natin itong iba. Yan. Pakainin na po yung nasa running pen. Balikan natin. O, tingnan ninyo yung ano. Oo, talaga nanggigigil sila. Oh. Panoorin natin sila kung paano kumain.
nakakalabas ng inahin. Anyway, papasigla po sa kanila pero dapat huhulihin. Ano po? Kain. May bakante ng dalawa para doon sa dalawang puputulan mamaya. Pa dalawa-dalawa, 5. Linis na po yun. Ano po sila kumain. Doon po yun. Oo. So, pag magana pong kumain, sigurado magana, mabilis din niya magtunaw. Depende, meron po hindi nagtutunaw, lakas pa rin kumain eh. Kaya pag hindi mo kaya inspection, kaya yari ka doon. Panis na nga yung pagkain niya sa kanyang crop o sa butsi. Dadagdagan pa niya, masisiksik lalo, di magtutunaw. Kaya dapat, alam mo ba, experience na po yun para tinginan pa lang. Kaya alam mo na yung behavior ng manok, kung minaramdaman ay wala. Pinababaya ko, gumalangin na yun, may nakakawala. Pampasigla rin po sa kanila, para rin ikaw na tao, pag nakakakita ka lang. Babae, di ba? Sigla-sigla ka, pulang-pula yung hasang, oh. Ay, sila, oh. Ito po sa Alagas Ingemination. Linis. Ito, pinamimilihan ko ito. Ito siyam na to. Lahat sila pinamimilihan ko. May sagad po sa gula, kaya tuto ko. Habuli ko lang. Size, depende po sa sparring. Pag pinasok ko na siya sa 30 days conditioning method. Pag pinasok ko, 30 days, pag pinili mo pala siya, kung sino ang ihahanda, abay, parang panlaban na siya pag pinili mo ang palo, para hindi ka mahirapan. Pero kung regular ang palo, out mo na muna yon. Hindi ako basta naliliwala dyan sa kayang pagalingin ng manok. Ang fighting style po ng manok, ayun na po yon. Wala ka na magagawa kundi palakasin at pabilisin lang siya. Kaya galingan mo na pagpili, gawin mo na iyon nalalaman. At yun na po yun, para, kasi po ang magaling na manok ay madali rin pong ihanda. Na po, magliligo, magagamas, tutuloy itong mga itong linisin. Ganado ka umikot sa manok pagka malinis, pero pagka madumi, Diyos ko, patay tayo doon. O, tingnan nyo to. Ako nagbabareta. Ito po. O, naggagamas. Ayoko niya na may sasabitan ng manok. May kadisgrasya. Kailangan po, huwag mo siya bibigyan ng dahilan na ipatalo ka. Kailangan alagang-alaga. Yan naman po yung pare-parehas lang manok. Nakapuha pag tinamaan ng tari sa kalinis ay gagapang sa harapan mo. Magkakatalo na lang kayo kung paano mo inalagaan. Kaya dapat sa alaga po yan. 25% bloodline, 25% swerte malas, 50% kung paano mo inalagaan. Kaya dapat magsiset ka na standard. Ano ba yung standard mo? Pamantayan mo sa pagmumuna. Para alam mo kung ano paano ang pagpili. Alam mo rin yung patutunguhan mo. Kung ano po naman yung meron kayo sa program, yung po nire-respeto ko. Wala po against doon. May kanya-kanya po tayo. Nasa sa inyo naman kung gusto nyo sundin at paniwalaan. Nasa sa inyo po. Tay, pahingi tubig please. Oo, pakisuyo. Isang baso lang. Nauhaw na po ako. Kaya preno na ako ng pagkukwento. Tutok lang. Yan, pakisuyo. Siya po si imported. Ito yung pinaglabas sa kanila. Ito to. Yung ganito, tingnan nyo. Lagi po lahat ng pinto patulak para pataboy siya. Ayaw ilak. Di ba? Masisira pag hinilang ganon. Dapat sasabit lang ganon eh. Nandito dapat patulak na ganon lagi po pintuan para taboy siya. Sasabit lang eh.
Ayoko niya ng samlang sa gamit. Kakainit na ulo. Yan. Siya po makakasama ko sa Araleta, sa Rueda. Pangalan niya ay si Ruben. Padala ni Dexter. Ruben, imported ba? Pakibalik ko lang na basa to tayo. Thank you. Po. Pag ganito po kompleto ta, lagi malinis. Sisipagin ako mag-vlog. Lagi po ako mag-share sa inyo. Ang haba po nito. Baka hindi magkasya kay FB. Pag magtatanong po kayo, ano naman po, post to post naman. Para maraming makakabasa, hindi yung ikaw lang makikinabang. Doon na po ako, diba? Doon ako pumupwesto, sa corner. Ako pulan doon habang sumasagot siya. Nanonood sa kanila. Hanggang ano na po ako nito. November yan, December, January. Tuto ko na po yan, lalo na paglalaban na. Ako po ang natutok ng matagal ng panahon. Mas maganda naman na score ko nung ako kaysa inaasa ko sa tao hang walang hiya. Ano? Mag-share ulit ako sa inyo basta nasa mood po. Libre naman kayo manood. Pwede naman niyo sundin o hindi. Lagas Nation po ito, University of Experience. Tamang nutrisyon para may proteksyon. Talagang tutuwa ako dito. Kompleto na, pogi. Tama lang yung lieg, maiksi lang yung lieg. Pag mahaba po kasi ang lieg, site ng target yon. Tama lang yung balansyado. Maganda maglakad. Medyo ano pa yung bangas pa yung kanang talian niya paa sa tahid. Nasa kaliwa pa. Hindi ko pa pag pinutulak ko pa lilipat ko na sa kanan. Pinapakinis ko lang yung yung pinagtalian sa kanan. May bangas dapat makinis na makinis ang paa. Po. Papainin sila. Malinis. Lahat po yan, kahit hindi ko patutukal yaya kung maaari. Bago ayos pa yan. Napasunod na yun sa imported. Yung batang yun, malayo. Pag yan hindi mo tinutukan wag mo ipagtiwala sa tauhan mo ang pagmamanage sa lahat ng tao. Nako, nangyayari na nga talaga sa akin yan. Pinagtiwala ko, kala ko ay ayos-ayos. Yung pala siya na may-ari, hindi ko na alam. Pag ako may kailangan, may inutos siya, ako na ang ayaw sundin, ako pa pinagdadabugan, ay talaga namang. Yung pinagagawa ko ay kinukontra. Ano ba, laki ng sira ng ulo. Ay Diyos ko, pag naalala ko, kaya wala. Basta magkukondisyon yan, lagi ko siyang naaalala. Ay talaga namang, pero ang dami-dami ko natutunan. Pinakisamahan mo, na-discover ko lahat ang ginawa. Talaga namang hindi ko maintindihan kung anong gusto patunayan. Anyway, gusto ko naman siyang kalimutan na hindi ko nga maalis-alis. Kakasira ng araw. Wala, kailangan mo paglabanan. Hindi mamaya kung saan pa makarating yung galit. Yun naman po yung matagal ng panahon na isi-share ko lang para kayo maging maingat din. Huwag na ninyo maranasan yung naranasan ko. Pero sa naranasan ko po yung mas lalo po ako natuto. May tulong na rin ang kawalang hiyang ginawa. Pero ito pa po yung napagkwentuhan lang. Kaya mahilig ako sa inyong mag-share. Kasi lagi naman ako nag-iisa dito unless may dumating ang bisita. Maraming bisita. Di man mainip. Sumagot ka lang ng mga tanong sa FB. Di ba? Dami-dami po. Unang-unay. Dami po lahat ng problema. Ika nga kung gusto mo gantihan o saktan na isang tao, siya po ay turuan mo mag-breeding at nakaganti ka na sa kanya, ay pahamak mo pa. Ganun po kahirap. Ito naman isang panoorin natin. Dapat nakakakita-kita ka na ako sino ipapasok mo. Depende pa rin sa ipapalo. Ay po yung mga kulay-kulay, pamahin. Naniniwala naman ako dyan.
Yan po yung totoo. Lahat ng mga kaliskis na yan, hindi gala kaya ipaliwanag. Pero, ang unahin muna ninyo yung galing na manok. Effective lang yung mga kaliskis na yan. Tsaka anting-anting ng manok, kulay-kulay na yan. Kung super galing ang manok. Pagbulok po yan, wala. Ang magaling na manok lamang po, ang malapit sa swerte. Huwag yung asahan niya swerte. Jadi, swerte po ay ginagawa. Sa magaling na manok, effective po yung swerte. Pero pag ibulok, wala yan. Sa akin po yun ha. Panoorin natin ito yung santo. Ito ang kilos niya. Nasa kaliwa pa ang tali. Paulit-ulit ako sapagkat hindi pa napuputulan ng tahid. Kaya po, palima-lima ang putol, gusto ko ako mismo nakatutok. Ako mismo nakaput. Dahil ayaw ko na nga ng ano. Meron ka naman, by set po ako pumili. Pagkaset ko na by set ng edad, sunod by weight, sunod by abilidad. Hindi wala na po ako time na tumutok sa regular na manok sapagkat sa sikip ba naman ng labanan, hindi ako may iwanan na. Mamaya tututukan natin yung 6 na itinali kasama yung straight comb na yan. Kasi galing sa pagod yan doon sa round pen po yung kanina. Titingnan natin, sisigla po yan, basta galing doon, nilabas mo, walang problema siya. Yan po ay isa paganda mga yan. Sa sariwa, balik mo uli, running pen naman. Kasi di ba pala ba totally pwede ikahig tagal pag walang buntot. Paglaruan muna natin sila. Consider them a pet. Dito lang sila. Kayang panoorin. Wala naman hong problema. Hindi mo kaya mainit. Init talo po sa sabo. Hindi mo pwede madali ilaban yan. Bisita. Saan po ba yung iba? Saan ba yung upuan? Papaligo yung bata. Sipag siya magligo kasi hilig din niya manok. Lipat po tayo doon sa iba habang may oras pa. Kaya pa siguro. Ayan yung 6 na inilabas natin. Ito isa. Saka yung 5 ngayon. Ang ganda po silang manok. Ano natin? Ito lang po ako, nasa lilom. Tututukan, hindi mo alam ko ulit pa. Pero pag ayaw po kabisado manok, na-imagine mo na ko ulit ng pwede mo ipasok. Sino yung ginugusto. Puntahan natin mamaya yung si Porte nagpapaligo. Yun yun. Timba. Panoorin muna natin to. Ito isa ang ganda rin itong isang to kulay pongka no. Ito medyo kumakagat pag ginawa ka sa pero masakit mortal sin po Bahala ko lawa ka lang buntot. May tali nga di doon muna sa ilalim mo saluhin. Manoorin natin siya. Dito lang po tayo. Siguro kung na-appreciate ka, hindi kayo nailip. Ako di ako nailip Magawa 1 hour na po tayo. Sana kasya ito sa post. Yung mga kasama niya na 6 sila nagpagod sa round pen. Pag nagpagod na natural way, naputula pala tahid. Isang lakad na. Tingnan nyo po ako, ang ingat-ingat ko na sa manok ay natatalo pa rin po. Alagang-alaga ko lang, pinag-aaralan ko na mabuti. Pero kasi akalaban ko magaling ang manok mo, gano'n din nakalaban mo, magaling din. Di unahan kayo, kaya nga alaga kayo magkakatalo. Iisa naman yung manok.
Panoorin natin sila. Doon naman tayo sa isa pa, straight comb. Diba, ito yung isa. O, ito yung isa ito Yan. Kamukha rin niya yun narito, isa. O. May straight comb din. Hindi pa sila puputulan at tahid. O. Puputulan. Panoorin natin siya. Suplado, lumalayo. Katabi niya, straight comb din, nakapatid niya. Kuhang-kuha mo ka, mas malaki lang ang isang to. Atis siya, namalapitan. Ito kapatid. Balikan ulit natin, pero galing na tayo dito kanina. Panoorin po natin. Pwede ito sa size na maliliit na dos. Kaya tuto ko eh. Sigla po isang to. Ang ganda pa ng sukat ng paa, size ng katawan. Kaya lang 3 taon pa eh. Gusto ko minimum 4 years old. 3 taon ka pa lang eh. Didepende na po sa palo. Ayan o. Hindi masyado malaking manok. Para pag gumante, pumalo, pasok. Tama lang yung size. Ano? Mabait pang manok. Sige po. At marami pang gagawin. Maglilinis pa. Mag-share lang sa inyo. Ginanahan pagising. 6:30 AM na, nakakain na sila. So before 7 AM, napakalaga po niyang mapaaga ka na ng kain, huwag ka lang mahuhuli. Paulit-ulit po ako doon. Ang lakas po pala sumira ng manok noon. Na-discover ko. Pati yung paa niya, hihila ng hihila sa tali. Yan natin si imported. Ipapaligo siya. Pangarap ng bata ito makarating ng Araneta eh. Road slasher, really? Tulungan natin matupad yung pangarap niya. Malay niyo sa kamay niya magcha-champion. Lagi na lang po runner-up eh. Naka5 beses na. 5 na ba? 6. Hindi ko na matanda sa dami ng runner-up. Kailangan makatuloy na this time. Isa pa. Magko-closing tayo. Dito sa sinasabi ko, napakagandang sukat. Kaya mo na ba? Ikaw ba'y siguradong mananalo at ikaw ay papasok ko? Hindi, so pakompleto. Isipin mo, naintay natin makalugod. 6 na buwan, mag-6 na buwan ko kayong kasama para bantayan sila araw-araw. May puti pa sa tagiliran. Ganda nito. Anyway, tingnan natin, depende sa palo. Hindi pa pwede isparto. 1 buwan pa. Siguro, depende. Ang dami naman doon nakaayos na eh. Saka mas magulang sa kanya. Hindi po, ingat po lagi sa pagmamanok. Tamang nutrisyon para may proteksyon.